Ito si Rick, ayaw niya sana mag-stream ngayon pero pinindot niyo ulit ang play. Kaya pinilit ko siyang maglaro ng computer games ng 3 araw, walang tigil. Delikado ito, huwag tularan. Tuloy ang stream, ang chat umiinit. Palipat-lipat si Rick ng laro mula shooter sa racing, sa music game, tapos sa co-op server kasama ang barkada. Umaasa siyang kape, musika at sabik na pakiramdam ang magpapanatili sa kanya ng 3 araw. 6 na oras na ang lumipas pero nagbibiro pa rin siya at sumisipat ng tama. Paglipas ng araw, kumukupas ang saya. Paulit-ulit na misyon, pamilyar na mapa, hulaan na premyo. Nasasanay ang utak, humihina ang reaksyon. Kumain si Rick ng matamis, sandaling ginhawa. Antok at panghihinay sumunod. Kumuha pa siya ng tsokolate at kape, baka bumalik ang sigla. Ngunit lalong hamina ang tulong. Bumagal ang reaksyon, dumami ang mali. Pag nanalo, tumatawa si Rick. Ngunit galit agad pag natalo. Gabi tawag niyang umaga. Lito na siya sa oras. Sinisi niya ang laro at kalaban. Matapos ang 15 oras, may microsleep. Gising si Rick pero sandaling natutulog. Napatulog siya ng 1 o 2 segundo, dilat ang mata. Nakatulala lang siya ng walang kamalay-malay. Ang utak ay kusa ng gumagalaw kahit ayaw niya. Masakit at tuyo ang mata ni Rick. Lumalabo paningin niya sa bihira pagkurap. Kahit gising sa asol na ilaw, pamipikit ang mata. Sumasakit ulo sa headphones, pagod tainga. Mas mahirap walang tunog, kaya sinuot ulit para di mawalan malay. Di na tumatalab ang kape. Nanginginig kamay, bumibilis tibok puso. Maikli saya sa panalo, pero galit siya sa pagkatalo. Lalo siyang napapagod. Sinubukan niya smartphone para gamaan kamay. Kaso bumagal reaksyon, sumakit pa lalo. Nagalit siya, bumalik sa mouse. Sanay siya doon pero di rin lumakas. 2 araw na, si Rick ay kumuha ng tubig at kape sa kusina. Sa pasilyo, anino'y kaaway. Ang pinto at ref ay parang putok at reaktor mula sa laro. Alam niyang naghahalo ang totoo at laro. Pero bumalik pa rin siya sa monitor. Bumibigay ang katawan niya. Sumisingge siya, masakit lalamunan at masama tiyan sa inumin ng walang laman. Natutulog tayo para maglinis utak. Walang tulog, di ito nangyayari. Gumagapang isip, puro galit lang. Hindi na halos makabangon si Rick. Nangingilay ang binti, masakit ang likod at naninigas ang balikat. Nakalimutan niya ang tubig kaya sumasakit ang ulo at nangangawit ang binti. Lalo lang tinutuyo ng energy drink si Rick. Mas mabuting uminom siya ng tubig at maglakad bawat oras. Pero nakatitig sa screen, pinipindot niya muli ang continue sa laro. Pag ganito ng ilang araw, hindi mo na masyadong iniisip. Gusto lang ng utak na ituloy ang nasimulan. Ang takot na at mawala ang event at maiwan ng kaibigan ay nagpapanatili rin sa kanya sa screen. Napapabayaan na ang tulog at pagkain. Ang anumang paghinto ay nagdudulot ng kaba. Ang laro ay hindi umaalis sa isip ni Rick kahit sa pagligo. Sa 2 araw, kakaibang pakiramdam ang nakuha ni Rick. Siya at ang karakter sa screen ay nagiging iisa. Ang health bar doon at ang pakiramdam niya dito ay nagiging isa. Kapag nasasaktan ng karakter, napapakislat si Rick. Hindi na niya naiintindihan na siya ang nagkokontrol. Nabubuhay na siya sa ibang realidad. 3 araw na at 60 oras ng tuloy-tuloy na laro, tuluyan ng bumigay si Rick. Lumabo ang kanyang paningin. Nawala siya sa ritmo. Pamalya sa keyboard at dumulas sa upuan. Tapos na ang stream. Nagising si Rick sa sahig. Kalaunan, nasa ospital na siya. Dextrose, tubig, pagkain at katahimikan iyan talaga ang kailangan niya. Ang diagnosis, labis na pagkapagod, dehydration at matinding kakulangan sa tulog. Babago ang ilang araw na pahinga. Pero malaki ang naging epekto sa kanyang katawan. Pag-uwi niya, tinignan ni Rick ang computer. Pero nilampasan niya lang para matulog. Mag-subscribe ka sa kanya. Tama yan.